Eh, magandang gabi mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami Ama para mag-aaral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aaral ngayong gabing ito sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. At si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay sumagot sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan at matatanda. Yan ang sinasabi dito. Sinagot ni Pedro ang mga pinuno ng bayan at matatanda. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 8. 9. Kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat dahil sa kabutihang ginawa sa isang taong may kapansanan, na tinatanong kung paano napagaling ang taong ito. Sinisiyasat sila si Pedro kung paano napagaling ang tao, dahil si Pedro ay puspos ng banal na espiritu, kaya gumaling ang may sakit na tao. Pinagaling ni Pedro dahil sa kanyang banal na espiritu na nasa kanya. Puspos ng banal na espiritu si Pedro. Yan. 10. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan, na walang sakit, sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, na inyong ipinako sa cross at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Yan ang sinasabi dito. Si Kristo ay ipinako sa cross at binuhay ng ating Panginoon, nga si Jesus ay namatay at muling nabuhay dahil binuhay siya ng Ama. Dahil ang Ama ay makapangyarihan, kaya bumuhay ng patay. Si Kristo rin ay kaya din bumuhay ng patay. Pareho sila na kaya bumuhay ng patay, dahil si Jesucristo at ang Ama ay iisa. Si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao, at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya ganito ang sinasabi, binuhay ang ating Panginoon mula sa mga patay. Yan. 11.
Ito sinasabi dito sa 11. Itong si Jesus ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ang siyang naging batong panulukan. Itinakwil ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang bato na panulukan. Ang sinasabi rito sa versikulo 11. Ipinako si Kristo sa cross. Itinakwil. Dahil hindi sila naniniwala kay Kristo. Hindi sila kumilala nga si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Itinakwil nila ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 11. Last verse, 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 12. Walang ibang pangalan na makapagliligtas, kundi si Jesucristo lamang ang makapagliligtas. Dahil si Jesucristo ay sinugo ng Ama nga pinapunta dito sa lupa, nga siya ay nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Bakit nagkatawang tao si Kristo? Nga siya ay Diyos. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo para tayo ay maligtas. Dahil pag hindi nakatawang tao si Kristo, hindi tayo maliligtas. Bakit? Walang maipako sa krus. Walang magbayad sa ating kasalanan. Sinong magbayad pag hindi nakatawang tao si Kristo? Walang maipako sa krus. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid kaibigan, si Kristo ay Panginoon na tagapagligtas. Hindi tayo maliligtas pag hindi nakatawang tao si Kristo, dahil walang maipako sa krus, walang magbayad ng ating kasalanan. Kaya nga si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Paniwalaan natin ito mga kapatid kaibigan, kaya may mga hindi naniniwala kay Kristo. Kaya ang sabi ng iba, si Kristo daw ay tao at hindi Diyos. Yan ang sabi ng iba. Pero tayong mga nakakilala kay Kristo, tayong nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, siya ay Diyos nga tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Dahil ang kaligtasan ay na kay Kristo. Sa anong paraan? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Basta ang tao ay nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo naligtas. Lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo may buhay na walang hanggan. Ayan. Anong gagawin pagkatapos mo tinanggap ang ating Panginoon? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo.
Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Dahil pag nananatili ka sa laman, mamamatay. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Kaya ang sinabi ng Diyos, kailangan ipanganak kayo muli sa Espiritu para kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng bautismo. Ikaw ang nagiging born again ka pag ikaw ay nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, pag ikaw ay nagpabautismo. Ayan. Anong gagawin pagkatapos na bautisman? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang mga utos. Ano pa sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Makakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya ang Diyos ay naglagay ng palatandaan. Nasa utos ng ating Panginoon ang ginawa niyang palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw, ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil itong nilikha, itong mundo na ito, langit, lupa, dagat at lahat, ang nandirito, pati tayo nilikha ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, ang sinabi ng Diyos, nagpahinga sa ikapitong araw. Anong araw? Ito nilikha, itong mundo nito. Saan nag-umpisa ang paglikha nitong mundo nito? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Nilikha ito. Itong lahat na nandirito sa mundo ito. Anong sinabi ng Diyos pagkatapos ng likhain sa ikapitong araw? Ang sinabi ng Diyos, siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ang Sabat, ang araw na Sabado, ipinagpahinga ng Diyos yan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong mga anak, mga hinirang, mga nilalang, sumunod sa Kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin niya, nagpahinga ang Diyos. Ginawa ng Diyos ang Sabat na palatandaan. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos, para sambahin natin ang Panginoon sa araw ng Sabat. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga anak. Kilala ng Diyos yung kanya. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, dahil may Biblia na nakasulat, araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia na ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa. Hindi lang sinabi ng Diyos na kayo lang taga-Israel, mga Hudyo, kayo lang pupunta rito para sumamba. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Yan. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba roon, hindi makapasok doon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay.
Kay iba ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na po eh. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Diyan ilalagay yung mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, pag ngayong gabing ito, pag kayo nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang makapagsamba ron. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang babalikan ng Diyos. Kahit namatay na yung tao, bubuhayin muli ng Diyos yan. Para isama niya doon sa kanyang kaharian. Kaya ang sabi ng Diyos, pagsamahin niya ang tagalangit at tagalupa. Yan. Yan ang katotohanan. Babalik ang Diyos para isama niya tayo. Malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Yan ang hinihintay ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Mga kapatid kaibigan, itinuturo ng Diyos kompleto. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na sisambahan, tinuturuan tayo. Ang Sabat, kahit sa bagong langit, Sabat ang sambaron. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.